mayaman, makapangyarihan, pero isang hayop. Akala ni Sarah ay reyna siya sa piling ni Roberto, ngunit isa pala siyang bilanggo sa gintong hawla. Habang niluluto niya ang paboritong ulam ng asawa, isang malamig na utos ang dumurog sa kanyang mundo. Ipadala na ang baliw na yan sa mental hospital. Paano lalaban ang isang inang tinalikuran ng lahat? Isang lihim na larawan ang magiging susi sa kanyang pagbangon. Kaya mo bang panoorin ang pagguho ng isang tusong bilyonaryo? Siguraduhin mong walang butas ang medical report na yan. I don't care how much it costs. Gusto ko, bago matapos ang linggong ito, nasa loob na siya ng mental institution. Hindi ko na kailangan ng isang baliw sa pamamahay ko. Ang boses ni Roberto ay malamig pa sa hanging ibinubuga ng aircon sa loob ng kanyang malawak na library. Bawat salita ay tila talim ng balisong na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Walang bahid ng pag-aalinlangan, walang bakas ng habag. Para sa kanya, ang asawang si Sarah ay isa lamang sirang kagamitan na kailangang itapon upang hindi makasagabal sa kanyang marangyang imahe. Sa labas ng pinto, nakatayo si Sarah habang nanginginig ang dalawang kamay na humahawak sa isang tray. May mainit na tsaa roon at ang paboritong kakanin ni Roberto na personal niyang inihanda sa kusina sa loob ng 3 oras. Suot pa niya ang apron na may mantsa ng harina, isang simbolo ng kanyang pagsisikap na maging isang mabuting asawa at ina. Ngunit ang init ng tsaa ay hindi sapat upang pawiin ang nanunuot na ginaw sa kanyang buong pagkatao. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Sarah. Ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay, ang ama ng kanyang anak na si Toby, ay ang mismong taong naghuhukay ng libingan para sa kanyang katinuan. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na dumidiin sa kanyang dibdib. Sapat upang siya ay gumuho, ngunit pilit niyang pinatitigas ang kanyang tindig. Hindi siya makahinga ng maayos. Ang hangin sa paligid ay tila naging malapot na lason. Tiningnan niya ang tray sa kanyang kamay. Ang lahat ng pagmamahal, pagtitiyaga, at sakripisyo na inilaan niya sa loob ng 7 taon ay naroon. Ngunit sa isang iglap, naging basura ang lahat sa pandinig ng kanyang asawa. Unti-unting uminit ang kanyang mga mata, ngunit pinigil niya ang pag-agos ng luha. Alam niyang kapag pumatak ang isang butil nito, tuluyan na siyang maglalaho sa dilim ng kawalan ng pag-asa. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tray sa sahig ng pasilyo. Walang tunog, walang kalansing. Tanging ang marahang pagdaiti ng kahoy sa mamahaling carpet ang nagpahiwatig ng kanyang pagkilos. Sa loob ng library, narinig niya ang mahinang tawa ni Roberto habang kausap ang abogado sa kabilang linya. Isang tawang puno ng tagumpay at kasamaan. Napatingin si Sarah sa saradong pinto. Ang kanyang paningin ay tila lumalabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa bigat ng katotohanang kasama niya sa iisang bubong, ang isang halimaw na nakasuot ng mamahaling barong. Ang kislap ng kanyang singsing sa kasal ay tila isang pangungutya sa ilalim ng madilim na ilaw ng hallway. Sa kailaliman ng kanyang pagkatao, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Kung ang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buhay ay siya ring magnanakaw ng iyong kaluluwa, saan ka palulugar sa mundong ito? Hanggang kailan kayang tiisin ng isang puso ang hapdi bago ito tuluyang maging abo? Tumalikod si Sarah at dahan-dahang naglakad palayo. Bawat hakbang ay tila paglayo sa lahat ng bagay na alam niyang totoo. Ang kanyang anino sa dingding ay tila isang estranghero, mahaba, payat, at nag-iisa. Sa dulo ng pasilyo, ang silid ng kanyang anak na si Toby ay bahagyang nakabukas, naglalabas ng isang munting sinag ng liwanag. Doon, sa gitna ng nagbabadyang unos, ay may isang buhay na hindi niya hahayaang madamay sa dumi ng perang nagpapatakbo sa kanilang tahanan. Ngunit paano siya lalaban kung ang kalaban niya ay ang mismong haligi na dapat sana
ay nagtatanggol sa kanya. Paano siya sisigaw kung ang buong mundo ay nakahanda nang maniwala na siya ay baliw? Huwag mo nang piliting magpaliwanag, Sarah. Alam nating lahat na hindi na tama ang takbo ng isip mo. You are becoming a danger to yourself and to my grandson. Ang mga salitang iyon ni Doña Aurora ay parang isang malamig na buhos ng tubig sa gitna ng hapagkainan. Nakaupo ang matanda sa kabisera, tuwid na tuwid ang likod, habang dahan-dahang hinahalo ang kanyang kape. Ang kalansing ng kutsara sa porselanang tasa ay tila isang babala. Isang tunog na paulit-ulit na humihiwa sa katahimikan ng umaga sa loob ng mansyon sa Forbes Park. Hindi makapagsalita si Sarah. Nakatingin siya sa kanyang biyenan. Pagkatapos ay kay Roberto na abala sa pagbabasa ng dyaryo na tila ba walang naririnig. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong sumigaw. Gustong ipagsigawan ang narinig niya kagabi sa library. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila tinubuan ng mga tinik. Ang bawat lunok ay mahapdi. Bawat hininga ay kulang. "Mommy, why are you crying?" Ang boses ni Toby ay puno ng pagtataka. Ang 6 na taong gulang na bata ay nakatingin sa kanyang ina. Ang kanyang maliit na kamay ay humawak sa braso ni Sarah. Bago pa makasagot si Sarah, mabilis na sumingit si Roberto nang hindi man lang nag-aangat ng tingin. "Toby, finish your breakfast. Ang mommy mo ay hindi lang maganda ang pakiramdam. Her mind is playing tricks on her lately, kaya huwag mo siyang kukulitin." "I am fine, Toby. I am not sick." Bulong ni Sarah, ang kanyang boses ay nanginginig. Inilapit niya ang kanyang mukha sa buhok ng anak, nilalasap ang amoy ng shampoo nito, isang amoy na nagpapaalala sa kanya kung bakit kailangan niyang manatiling matatag. Ang sandaling tila tumitigil ang lahat ng gulo, basta't kapiling niya ang kanyang anak. Ngunit kahit ang sandaling iyon ay ninanakaw sa kanya. "Sarah, uminom ka na ng gamot mo. This is for your own good." Utos ni Doña Aurora habang inilalagay ang 2 puting tableta sa tabi ng plato ni Sarah. Ayaw nating magkaroon ka na naman ng episode sa harap ng bata, di ba? It's embarrassing for the Stone family. Tiningnan ni Sarah ang mga tableta. Alam niyang hindi ito para sa kanyang kagalingan. Ito ang mga kadenang unti-unting papatay sa kanyang diwa, ang mga laso na gagawa sa kanya bilang isang bangkay na naglalakad. Ngunit sa ilalim ng matatalim na tingin ni Doña Aurora at ang mapagkunwaring pag-aalaga ni Roberto, pakiramdam niya ay wala siyang takas. Nang matapos ang almusal, mabilis na kinuha ng yaya si Toby upang ihatid sa paaralan. Gustong sumama ni Sarah, gustong humabol, ngunit hinarangan siya ni Roberto. Ang kanyang kamay ay mahigpit na humawak sa braso ni Sarah, hindi isang haplos ng pagmamahal, kundi isang hawak na nagpaparamdam ng kanyang kapangyarihan. "Where is my phone, Roberto?" tanong ni Sarah. Pilit na pinapakalma ang sarili. "I need to call my mother." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Roberto. "Pinahinga ko muna ang phone mo, Sarah. You've been so stressed lately, calling people and telling them non-existent stories. Sabi ng doktor, kailangan mo ng digital detox para bumalik ang katinuan mo." Nanlaki ang mga mata ni Sarah. "You have no right. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin." "I have every right, Sarah. I am your husband and I am protecting you from yourself." Malamig na sagot ni Roberto. Tinalikuran niya ang asawa at naglakad palabas. Iniwan si Sarah na mag-isa sa gitna ng malawak na dining room. Dali-daling tumakbo si Sarah sa kanilang silid. Hinahanap ang kanyang bag, ang kanyang laptop, kahit anong paraan upang makahingi ng tulong. Ngunit ang lahat ng kanyang gamit ay wala na. Ang bawat lansa ng kanyang mga damit ay maayos. Ang bawat gamit sa kwarto ay nasa lugar. Ngunit ang kanyang boses at ang kanyang koneksyon sa labas ng mundo ay tuluyan ng pinutol. Nang sinubukan niyang buksan ang pintuan ng silid, narinig niya ang marahang pag-ikot ng susi mula sa labas. Ang tunog ng pagkakalak ng pinto ay tila isang hatol ng kamatayan. Siya ay nakakulong, hindi sa isang ospital,
kundi sa sarili niyang tahanan na ngayon ay naging isang gintong bilangguan. Sa katahimikan ng kwarto, napansin ni Sarah ang isang maliit na piraso ng papel na nakasuksok sa ilalim ng kanyang unan. Isang sulat na tila iniwan ng isang taong hindi niya inaasahan. Mag-ingat ka, Ma'am Sarah. Hindi ka nag-iisa. Huwag kang iinom ng kahit anong ibinibigay nila. Ang sulat na yon, na nakasulat sa isang maliit at gusot na piraso ng papel, ay tila isang linyang nagdudugtong kay Sarah sa katinoan. Hawak niya ito ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa palad sa tindi ng kaba. Sa gitna ng malamig at tahimik na silid, ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ilang oras na siyang nakakulong sa loob ng sariling silid. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ay tila isang pangungutya sa kanyang kalagayan. Labas-pasok sa kanyang isipan ang mukha ni Toby, ang kanyang tanging dahilan kung bakit hindi pa siya tuluyang bumibigay sa dilim. Narinig niya ang marahang pag-ikot ng susi sa pinto. Hindi ito ang mabigat at may awtoridad na hakbang ni Roberto, kundi isang mas banayad at halos hindi marinig na paggalaw. Bumukas ang pinto ng bahagya, sapat lamang para makapasok ang isang matandang babae na may dalang mga bagong tuwalya at gamit sa banyo, si Manang Celia. Ang matandang katulong na halos 20 taon na sa pamilya Stone. Ang mukha nito ay parang isang mapa ng mga lihim na itinatago ng mansyong ito. Punong-puno ng mga kunot na tila mga pilat ng nakaraan. Manang, bulong ni Sarah, ang kanyang boses ay paos at halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan. Agad siyang lumapit sa matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Mabilis na inilagay ni Manang Celia ang daliri sa kanyang mga labi, isang senyas ng pananahimik. Lumingon muna ito sa labas ng pasilyo bago tuluyang isara ang pinto ng marahan. Inilabas ng matanda mula sa kanyang bulsa ang isang maliit at lumang cellphone, ang uri na ginagamit noong unang panahon, ngunit sapat na upang makapagpadala ng mensahe. Itago niyo ito, ma'am, bulong ni Manang Celia. Ang kanyang boses ay tila kaluskos ng mga tuyong dahon. Ito lang ang tanging paraan para makahingi kayo ng tulong. Pero mag-ingat kayo, binabantayan ni Roberto ang bawat galaw sa bahay na ito. Nanginginig ang mga kamay ni Sarah nang tanggapin ang telepono. Bakit niyo ito ginagawa, Manang? Bakit niyo ako tinutulungan? Yumuko ang matanda. Ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay sa mga alaala ng nakaraan. Dahil nakita ko na ito noon, Ma'am Sarah, ang unang asawa ni Roberto. Si Ma'am Elena. Ganyan din ang ginawa nila sa kanya. Sinabing baliw, ikinulong, hanggang sa mawala na lang na parang bula. Hindi ko hahayaang maulit iyon sa inyo dahil alam kong mabuti ang inyong puso. Ang bawat salita ni Manang Celia ay tila isang malamig na haplos sa likod ni Sarah. Ang katotohanang may nauna na sa kanya sa impyernong ito ay lalong nagpatindi sa kanyang takot. Ngunit sa gitna ng takot na yon, sumiklab ang isang galit, isang apoy na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagiging ina. Anong nangyari kay Elena, Manang? Nasaan siya? Tanong ni Sarah, habang ang kanyang diwa ay nagsisimulang magdugtong-dugtong ng mga piraso ng puzzle. Wala nang nakakaalam, ma'am, pero bago siya nawala, may binanggit siyang isang lihim. May itinatago si Roberto sa library. Isang bagay na hindi niya kailanman kayang sunugin o itapon dahil ito ang ebidensya ng kanyang kapangyarihan at ang kanyang pinakamalaking pagkakasala. Inilapit pa ng matanda ang kanyang mukha kay Sarah. Hanapin niyo ang larawan sa ilalim ng sahig ng library, malapit sa bintanang nakaharap sa hardin. Doon niyo makikita ang katotohanang magpapalaya sa inyo. Bago pa makasagot si Sarah, narinig nila ang malakas na pagbukas ng gate ng mansyon. Ang tunog ng makina ng sasakyan ni Roberto ay tila isang hudyat ng pagbabalik ng halimaw. Mabilis na kumilos si Manang Celia, kinuha ang tray ng maruming baso at tumayo ng tuwid. Kailangang maging matatag kayo, ma'am.
Huwag niyo silang hahayaang makita na kayo ay natatakot. Ang takot niyo ang kanilang pagkain. Lumabas ang matanda. Iniwan si Sarah na mag-isa muli. Hawak-hawak ang lumang telepono. Tinitigan ni Sarah ang dingding. Ang bawat lamat sa pader ay tila nagpapaalala sa kanya na ang magandang buhay na inakala niyang mayroon siya ay isa lamang itong maayos na nakaplaster na kasinungalingan. Gagawin ba niya? Susugal ba siya sa library ni Roberto, ang lugar na itinuturing ng kanyang asawa na kuta ng kanyang mga lihim? Isang maling galaw at maaaring tuluyan na siyang mawala, gaya ni Elena. Ngunit ang isipin na ang kanyang anak ay lalaki sa piling ng isang mamamatay tao at isang sinungaling ay mas nakakatakot kaysa sa anumang kamatayan. Nang gabing iyon, habang ang buong mansyon ay nababalot ng isang mapanlinlang na katahimikan, narinig ni Sarah ang marahang kalansing ng mga susi sa kanyang pinto. Hindi ito ang matanda. Ito ay ang mabigat at determinadong hakbang ng kanyang asawa. Pumasok si Roberto. Ang kanyang mukha ay nababanaagan ng dilim sa ilalim ng liwanag ng buwan. May hawak siyang isang baso ng gatas. "Sarah, darling, uminom ka na. Masarap ang tulog mo pagkatapos nito." "Hindi ako iinom niyan, Roberto." Tumayo si Sarah. Diretso ang kanyang tindig sa kabila ng panginginig ng kanyang buong katawan. Tinitigan niya ang kanyang asawa sa mata. Isang pagtatangka na magpakita ng lakas ng loob sa gitna ng kanyang matinding takot. Ngumiti si Roberto, isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Why not, Sarah? I thought you always loved my special bedtime milk. Sabi mo pa nga, nakaka-relax daw ito sa'yo." "Alam ko na ang lahat, Roberto. Alam kong hindi yan gatas. Alam kong gusto mo akong patayin ng dahan-dahan." Matapang na sagot ni Sarah. Sa loob-loob niya, nagdadasal siya na sana ay hindi mahalata ni Roberto ang kanyang panginginig. Bahagyang tumaas ang kilay ni Roberto, ngunit nanatili pa rin ang nangiti sa kanyang labi. "You are being paranoid again, Sarah. Tingnan mo, iinumin ko nga eh." Itinaas niya ang baso at uminom ng isang malaking lagok. "Ayan na, wala namang masama. Ngayon, ikaw naman." Hindi na tinag si Sarah. "Hindi ako bobo, Roberto. Hindi ako katulad ni Elena." Ang pagbanggit sa pangalan ni Elena ay tila isang kidlat na tumama sa silid. Nawala ang nangiti sa mukha ni Roberto. Ang kanyang mga mata ay naging madilim at puno ng galit. "Huwag mo nang babanggitin ang pangalan niya, Sarah. Hindi mo siya kilala." "Kilala ko siya, Roberto. Kilala ko siya sa pamamagitan ng mga liham na itinago niya sa ilalim ng kanyang kama, sa pamamagitan ng mga bakas ng kanyang luha, sa mga lumang larawan. I know her because she was just like me. A woman who loved you unconditionally, but was betrayed and discarded like trash." Bawat salita ay binibigkas ni Sarah ng may diin, tila isang sumpa na bumabalik sa kanyang asawa. Inilapag ni Roberto ang baso sa mesa ng may kalabog. "You are imagining things, Sarah. You need help. Kailangan mo ng gamutan." "Ang kailangan ko ay ang katotohanan, Roberto. At alam kong matatagpuan ko yon sa library mo. Doon sa ilalim ng sahig, malapit sa bintanang nakaharap sa hardin." Nanatiling tahimik si Roberto. Sa loob ng ilang segundo, nakatitig lamang siya kay Sarah. Tila sinusuri kung gaano kalaki ang kanyang nalalaman. Sa wakas, bumuntong hininga siya at tumalikod. "Fine, Sarah. Kung yan ang gusto mo, then go to the library. Hanapin mo ang gusto mong hanapin. Wala kang makikita doon, kundi mga lumang aklat at alikabok. But remember, once you step inside that room, there is no turning back." Pagbabanta ni Roberto. Lumabas siya sa silid, iniwang nakabukas ang pinto. Isang hamon, isang bitag. Ngunit para kay Sarah, ito ay isang pagkakataon. Nang gabing iyon, habang natutulog si Roberto sa kabilang silid, dahan-dahang lumabas si Sarah. Ang lumang cellphone sa wanima ng Celia ay mahigpit na nakakapit sa kanyang kamay. Naglakad siya sa madilim na pasilyo, pilit na hindi gumawa ng anumang ingay.
Ang bawat creak ng sahig ay tila isang malakas na kulog sa kanyang tainga. Nang makarating siya sa harap ng library, huminga siya ng malalim. Ito na, walang atrasan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at pumasok. Ang amoy ng lumang papel at kahoy ay bumalot sa kanya. Isang amoy na parehong pamilyar at nakakatakot. Ang ilaw ng buwan na tumatagos sa malaking bintana ay nagbigay liwanag sa mga aklat na nakasalansan sa mga istante. Naglakad siya papunta sa bintanang nakaharap sa hardin, gaya ng sinabi ni Manang Celia. Yumuko siya at kinapa ang sahig. Ang carpet ay malambot at makapal, ngunit sa isang bahagi, may naramdaman siyang isang bahagyang umbok. Dinikit niya ang kanyang mga kuko sa pagitan ng sahig at ng karpet at hinila itong pataas. Sa ilalim, may isang manipis na kahoy na nakatakip sa isang maliit na hukay. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, hinila niya ang kahoy. At doon, sa ilalim ng sahig, natagpuan niya ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Binuksan niya ito. Sa loob, nakita niya ang isang larawan na magpapatunay sa kanyang mga hinala. Isang larawan na magpapabagsak sa kanyang asawa. Ngunit hindi lamang yon ang kanyang nakita. Sa ilalim ng larawan, may isang maliit na susi. Susi sa ano? Nanginginig ang mga kamay ni Sarah habang tinititigan ang susi. Susi sa ano nga ba? Bakit itinatago ito kasama ng larawan? Anong lihim ang binabantayan nito? Agad niyang isinuksok ang susi sa kanyang bulsa at muling kinuha ang larawan. Tiningnan niya itong muli. Sinusubukang sumipsip ng lakas mula sa ebidensyang ito. Sa larawan, nakatayo si Roberto sa tabi ng katawan ng isang lalaki na nakahandusay sa lupa. Kitang-kita ang kanyang mukha. Walang anumang bahid ng pagsisisi o awa. Sa likod, may isang karatula na nagpapakita ng pangalan ng isang kalsada na pamilyar sa kanya. Ang kalsadang malapit sa dating opisina ng isang politikong kalaban ni Roberto. Ito na. Ito ang katotohanang magpapalaya sa kanya. Ngunit habang hawak niya ang larawan, bigla niyang naramdaman na may isang taong nakatayo sa likuran niya. Isang malamig na hininga ang dumampi sa kanyang batok. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo doon si Roberto. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Sa kanyang kamay, may isang baril. Sabi ko sa'yo, Sarah, once you step inside this room, there is no turning back. Bulong ni Roberto. Ang kanyang boses ay puno ng puot. You should have listened to me. Hindi makapagsalita si Sarah. Ang kanyang mga paa ay parang nakadikit sa sahig. Ang tanging nagawa niya ay yakapin ng mahigpit ang larawan sa kanyang dibdib. Say your prayers, Sarah, sabi ni Roberto at itinutok ang baril sa kanyang ulo. Ngunit bago pa niya makuha ang gatilyo, isang malakas na boses ang pumigil sa kanya. Roberto, itigil mo yan! Sa pintuan nakatayo si Manang Celia. Sa kanyang kamay, may isang malaking kandila na nakasindi. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang magdasal sa Tagalog. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Tila nabaliw si Roberto. Tumingin siya kay Manang Celia, pagkatapos ay muli kay Sarah. Ang kanyang kamay na humahawak sa baril ay nanginginig. Umalis ka dito, Celia. Wala kang alam, sigaw ni Roberto. Meron akong alam, Roberto. Alam ko ang lahat. Alam ko kung paano mo pinatay si Elena. Alam ko kung paano mo tinakot at pinahirapan ang lahat ng naging hadlang sa'yo. Sigaw ni Manang Celia habang patuloy na nagdadasal. Tila hindi makapaniwala si Roberto sa kanyang naririnig. Paano nalaman ni Manang Celia ang lahat ng ito? Sinungaling ka. Wala kang ebidensya, sigaw ni Roberto. May ebidensya ako. Isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa larawang yan. Sigaw ni Manang Celia habang mariing itinapat ang kamay sa kanyang dibdib. Ang konsensya ko, hindi ako papayag na may masaktan ka pang iba. Sa mga salitang yon, tila biglang natauhan si Roberto. Napatigil siya at sa isang iglap, napagtanto niyang wala na siyang matatakbuhan. Tumingin siya kay Sarah
Sa huling pagkakataon, isang tingin na puno ng galit, pagsisisi at matinding sakit. Unti-unti, ibinaba niya ang sandata sa kanyang kamay at nanatili siyang nakatayo roon, tila nawalan ng lakas. Parang gumuho ang lahat sa kanyang paligid. Bago pa makapagsalita si Sarah, isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang katahimikan na sumunod sa putok ay halos nakabibingi. Nakatulala lamang si Sarah kay Roberto na nakahandusay sa sahig. Ang kanyang dugo ay unti-unting kumakalat sa mamahaling karpet. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakatayo doon, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. "Ma'am Sarah." Ang boses ni Manang Celia ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Lumapit ang matanda at niyakap siya ng mahigpit. "Ayos lang kayo?" Naninginig pa rin si Sarah, ngunit sa yakap ni Manang Celia, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Sa gitna ng gulo at karahasan, may isang tao pa rin na nagmamalasakit sa kanya. "Ayos lang ako, Manang." "Salamat," bulong ni Sarah habang pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. "Pero, bakit niyo ginawa yon? Bakit niyo ako tinulungan?" "Dahil hindi ko kayang panoorin na maulit ang nangyari kay Ma'am Elena," sagot ni Manang Celia. "Alam kong matagal na akong nagtatrabaho sa pamilyang ito, pero hindi ibig sabihin noon ay bulag na ako sa kanilang mga kasalanan. Nakita ko kung paano pinahirapan ni Roberto si Ma'am Elena. Nakita ko kung paano niya kayo tratuhin. Hindi ko na kaya pang manahimik." Hinawakan ni Sarah ang kamay ni Manang Celia at pinisil ito ng mahigpit. "Salamat, Manang. Salamat sa lahat." Sa mga sumunod na oras, dumating ang mga pulis at investigador. Kinuhanan si Sarah at Manang Celia ng mga pahayag. Dahil sa larawan at sa testimonya ni Manang Celia, napatunayang si Roberto ang mastermind sa likod ng pagkawala ng politikong kalaban at ang may kagagawa ng pagpapahirap kay Elena. Ngunit kahit na nalutas na ang kaso, hindi pa rin mapakali si Sarah. May isang tanong pa rin sa kanyang isipan, kung saan nga ba ginagamit ang susing natagpuan niya sa library. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga sa kanyang silid, hindi niya maiwasang isipin ang susi. Alam niyang hindi ito basta-basta. Kung itinatago ito ni Roberto, kasama ng larawan, tiyak na may malaking kahalagahan ito. Kinaumagahan, nagpasya si Sarah na hanapin ang sagot. Sa tulong ng mga pulis, bumalik siya sa mansyon upang hanapin ang anumang may kinalaman sa susi. Sinuyod nila ang buong bahay, mula sa mga silid, sa kusina, hanggang sa bodega. Ngunit wala silang nakita. Tila ba ang susi ay walang kinalaman sa mansyon? Nang nawalan na sila ng pag-asa, naisipan ni Sarah na bumalik sa library. Sa kanyang isipan, kung saan niya natagpuan ang susi, doon din niya dapat hanapin ang kasagutan. Muling sinuri ni Sarah ang library. Tinitingnan ang bawat aklat, bawat kahon, bawat sulok. Ngunit wala pa rin. Nang susuko na sana siya, napansin niya ang isang kakaibang bagay sa isa sa mga istante ng libro. Sa likod ng mga libro, may isang maliit na panel na nakatakip. Tila ba ito ay isang lihim na lagusan? Gamit ang kanyang mga daliri, tinapik ni Sarah ang panel. At nang itulak niya ito, bumukas ito ng dahan-dahan. Sa likod ng panel, may isang maliit na silid. Isang silid na hindi niya alam, na umiiral sa loob ng kanyang sariling tahanan. Dahan-dahan siyang pumasok. Sa gitna ng silid, may isang malaking bakal na kahon. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ito na kaya ang sagot sa lahat? Binuksan niya ang kanyang bulsa at kinuha ang susi. Ipinasok niya ito sa kandado ng bakal na kahon at pinaikot. Click! Bumukas ang kahon. Sa loob, nakita niya ang mga bundle ng pera. Hindi lang libo-libo, kundi milyon-milyong piso. Hindi makapaniwala si Sarah. Sa loob ng maraming taon, nabuhay siya sa kasinungalingan. Hindi alam na ang kanyang asawa ay nagtatago ng ganito kalaking yaman. Ngunit hindi lamang pera ang kanyang nakita. Sa ibabaw ng mga pera,
may isang maliit na envelope. Kinakabahan, binuksan ni Sarah ang sobre at binasa ang nilalaman. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Sa loob ng sobre, may isang dokumento na nagpapatunay na si Elena ay hindi namatay sa isang aksidente, kundi pinatay ni Roberto. At nakasulat din doon kung saan itinapon ang kanyang katawan. Ang luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Sa wakas, nahanap na niya ang katotohanan. Nahanap na niya ang hustisya para kay Elena. Gamit ang dokumentong iyon, agad na ipinaalam ni Sarah sa mga pulis ang tungkol sa libingan ni Elena. Natagpuan ang kanyang katawan at napatunayang si Roberto nga ang responsable sa kanyang kamatayan. Sa wakas, nakamit ni Elena ang hustisya na matagal na niyang inaasam. Ngunit kahit na natapos na ang lahat, hindi pa rin mapalagay si Sarah. Hindi pa rin siya lubusang malaya dahil alam niyang ang pera na natagpuan niya sa bakal na kahon ay hindi dapat mapunta sa kanya. Ito ay pera na nakuha sa pamamagitan ng kasamaan. Pera na dapat ibalik sa mga taong niloko at pinahirapan ni Roberto. Kaya nagpa siya si Sarah na gawin ang tama. Sa tulong ng kanyang abogadong si Attorney Dante, binuo niya ang isang foundation na tutulong sa mga biktima ng pang-aabuso at karahasan, mga babaeng katulad niya na naghahanap ng pag-asa at hustisya. Pinangalanan niya ang foundation na Bahay Pag-asa, isang lugar kung saan maaaring makahanap ng proteksyon, suporta at pagmamahal ang mga babaeng nawalan na ng lahat. Isang lugar kung saan maaaring silang magsimula muli at bumuo ng isang bagong buhay. Sa mga sumunod na buwan, nagtrabaho si Sarah nang walang pagod upang palaguin ang Bahay Pag-asa. Kumuha siya ng mga social workers, therapists, at mga abogado na handang tumulong sa mga biktima. Nag-organisa siya ng mga workshops, seminars, at mga outreach programs upang ipaalam sa mga tao ang tungkol sa karahasan at kung paano ito maiiwasan. Sa kanyang paglalakbay, nakilala ni Sarah ang maraming babae na nagkaroon ng parehong karanasan sa kanya. Mga babaeng niloko, pinahirapan, at iniwan ng kanilang mga asawa. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanilang paghihirap, natutunan ni Sarah na mayroon pa ring pag-asa, na mayroon pa ring lakas sa loob ng bawat babae na lumaban at bumuo ng isang bagong buhay. Isang araw, habang bumibisita si Sarah sa Bahay Pag-asa, nakilala niya ang isang babae na nagngangalang Lisa. Si Lisa ay isang batang ina na tumakas mula sa kanyang asawa na nananakit sa kanya. Wala siyang pera, walang tirahan, at walang sino man na matatatakbuhan. Nang makita ni Sarah si Lisa, naalala niya ang sarili niya noon, ang takot, ang kawalan ng pag-asa, at ang pakiramdam na nag-iisa siya sa mundo. Kaya nilapitan niya si Lisa at sinabi sa kanya, "Hindi ka nag-iisa, Lisa. Nandito kami para tulungan ka. Hindi ka namin hahayaang mag-isa." Yumakap si Lisa kay Sarah at umiyak ng malakas. Sa kanyang mga luha, naramdaman ni Sarah na nakakahanap siya ng kapayapaan at katuparan. Alam niyang ang Bahay Pag-asa ay hindi lamang isang lugar kung saan maaaring makahanap ng proteksyon at suporta ang mga babae. Ito ay isang lugar kung saan maaaring silang makahanap ng pag-asa, pagmamahal at isang bagong simula. Sa pagtatapos ng araw, habang pauwi na si Sarah, nakita niya ang kanyang anak na si Toby na naglalaro sa parke. Tumakbo si Toby papunta sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. "Mommy, I love you," sabi ni Toby. "I'm so proud of you." Niyakap ni Sarah si Toby at hinalikan siya sa noo. Sa sandaling iyon, alam ni Sarah na sa wakas ay malaya na siya. Hindi lamang siya nakalaya sa kanyang mapanirang asawa, kundi nakalaya rin siya sa kanyang nakaraan. Nakahanap na siya ng kapayapaan, katuparan, at pagmamahal. At alam niya na hanggat mayroong Bahay Pag-asa, mayroong pag-asa para sa lahat ng mga babaeng katulad niya. Mga babaeng nangangailangan ng tulong, proteksyon, at isang bagong simula. Sa mga sumunod na taon,
Ang Bahay Pag-asa ay patuloy na lumago at nakatulong sa libu-libong kababaihan na nakaranas ng pang-aabuso at karahasan. Nagtayo si Sarah ng mga karagdagang shelter, training centers at mga livelihood programs upang bigyan ang mga biktima ng mas maraming oportunidad na makapagbagong buhay. Ang isa sa mga pinakamatagumpay na programa ng Bahay Pag-asa ay ang Project Tahi, isang training program kung saan tinuturuan ang mga babae na manahi at gumawa ng mga damit. Sa pamamagitan ng programang ito, hindi lamang natututo ang mga babae ng isang bagong skill, kundi nagkakaroon din sila ng pagkakataon na kumita ng sarili nilang pera at maging financially independent. Isa sa mga graduate ng Project Tahi ay si Maria, isang dating biktima ng domestic violence na dumating sa Bahay Pag-asa na walang-wala at nawalan na ng pag-asa. Sa tulong ng mga guro at kasamahan sa programa, natutunan ni Maria na manahi at gumawa ng mga magagandang damit. Sa loob lamang ng ilang buwan, nakapag-ipon siya ng sapat na pera upang umupa ng sarili niyang apartment at sustentuhan ang kanyang 2 anak. Isang araw, nilapitan ni Maria si Sarah at sinabi sa kanya, "Ma'am Sarah, hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan sa lahat ng ginawa ninyo para sa akin. Dahil sa Bahay Pag-asa, nagkaroon ako ng bagong buhay. Natutunan kong lumaban at bumuo ng sarili kong kinabukasan." Ngumiti si Sarah kay Maria at sinabi, "Hindi ako ang dapat mong pasalamatan, Maria. Ikaw ang gumawa nito para sa sarili mo. Meron kang lakas at determinasyon na hindi ko nakita sa maraming tao. Ipinagmamalaki kita." Bukod sa Project Tahi, naglunsad din ang Bahay Pag-asa ng iba pang mga programa tulad ng Project Luto, kung saan tinuturuan ang mga babae na magluto at magtayo ng sarili nilang maliit na karinderya, at ang Project Aral, kung saan binibigyan ang mga bata ng libreng edukasyon at tutoring services. Sa pamamagitan ng mga programang ito, naging isang liwanag ng pag-asa ang Bahay Pag-asa sa mga komunidad na kanilang pinaglilingkuran. Nakita ng mga tao na mayroong paraan upang makatakas sa karahasan at kahirapan, na mayroong mga tao na handang tumulong sa kanila na makamit ang kanilang mga pangarap. Isang gabi, habang nag-iikot si Sarah sa Bahay Pag-asa, nakita niya si Toby na nagtuturo sa mga bata kung paano magbasa. Ngumiti si Sarah at lumapit sa kanila. "Toby, anong ginagawa mo?" tanong ni Sarah. "Tinuturuan ko po sila magbasa, Mommy," sagot ni Toby. "Gusto ko po silang tulungan na magkaroon ng magandang kinabukasan." Niyakap ni Sarah si Toby ng mahigpit at sinabi, "I'm so proud of you, anak. Alam kong magiging isang mabuting tao ka." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Sarah na kumpleto na ang kanyang kaligayahan. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, nakahanap siya ng kapayapaan, katuparan, at pagmamahal. Nakita niya na ang Bahay Pag-asa ay hindi lamang isang lugar para sa mga biktima ng karahasan, kundi isang lugar din para sa kanyang sariling paglago at pag-asa. Ngunit hindi nangangahulugan ito na nakalimutan na ni Sarah ang kanyang nakaraan. Sa bawat taon, bumibisita siya sa libingan ni Elena upang magbigay ng bulaklak at magpasalamat sa kanya sa kanyang katapangan. Alam niya na kung hindi dahil kay Elena, hindi niya makakamit ang hustisya at hindi niya mabubuo ang Bahay Pag-asa. Sa kanyang pagbisita, lagi niyang sinasabi kay Elena, "Hindi kita kalilimutan, kapatid. Patuloy kong ipaglalaban ang iyong laban. Patuloy kong tutulungan ang mga babaeng nangangailangan. Pangako ko yan sa'yo." Teka mo. Isang araw, habang nag-i-inspection si Sarah sa isa sa mga bagong shelter ng Bahay Pag-asa sa probinsya, nakilala niya ang isang lalaking nagngangalang Ricardo. Si Ricardo ay isang arkitekto na nagboluntaryo upang tumulong sa pagdisenyo at pagtatayo ng shelter. Sa unang pagkikita pa lamang nila, nakaramdam na si Sarah ng isang kakaibang koneksyon kay Ricardo. Mayroong isang bagay sa kanyang mga mata, sa kanyang ngiti, na tila pamilyar sa kanya. Ngunit hindi niya maalala kung saan o kailan niya ito nakita. Sa mga sumunod na araw,
Madalas na nagtatrabaho si Sarah at Ricardo nang magkasama. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa kanilang mga pangarap, sa kanilang mga hilig, at sa kanilang mga karanasan sa buhay. Natutunan ni Sarah na si Ricardo ay isang byudo na nagtatrabaho bilang arkitekto sa loob ng maraming taon. Mayroon siyang isang anak na babae na nag-aaral sa kolehiyo. Natuklasan din ni Sarah na si Ricardo ay may malalim na pagmamalasakit sa mga biktima ng pang-aabuso at karahasan. Nakita niya mismo kung paano nagdusa ang kanyang kapatid na babae sa kamay ng kanyang asawa at nagpasiya siyang gamitin ang kanyang talento upang makatulong sa mga taong katulad niya. Habang mas lalo silang nagkakakilala, mas lalo ring nahuhulog ang loob ni Sarah kay Ricardo. Hindi niya maikakaila na mayroon siyang nararamdaman para sa kanya. Ngunit natatakot siyang magtiwala muli. Natatakot siyang masaktan muli. Isang gabi, habang nag-uusap sila sa balkonahe ng shelter, biglang hinawakan ni Ricardo ang kamay ni Sarah. Tiningnan niya siya sa mata at sinabi, "Sarah, alam kong marami kang pinagdaanan. Alam kong natatakot kang magtiwala muli. Pero gusto kong malaman mo na nandito ako para sa'yo. Hindi kita sasaktan. Hindi kita iiwan." Tumulo ang mga luha ni Sarah. Sa mga salita ni Ricardo, naramdaman niya ang isang sinag ng pag-asa. Naramdaman niya na maaaring posible pa rin na magmahal muli. "Ricardo, natatakot ako," sabi ni Sarah. "Natatakot akong masaktan muli. Alam ko, Sarah, pero hindi mo kailangang matakot. Nandito ako para protektahan ka. Nandito ako para mahalin ka." Sagot ni Ricardo at dahan-dahang inilapit ang kanyang mukha sa kanya. Bago pa man halikan ni Ricardo si Sarah, biglang may sumigaw sa kanilang likuran. "Sarah! Ricardo!" Lumingon sila at nakita nila si Manang Celia na tumatakbo papunta sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. "May masamang balita ako," sabi ni Manang Celia. "Tumawag sa akin ang mga pulis. May natagpuan silang isang lalaking patay sa ilog. Mayroon siyang ID na nagpapatunay na siya ay isang stone." Nang marinig iyon, nanlaki ang mga mata ni Sarah. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. "Sino siya, Manang?" tanong ni Sarah. "Siya si Eduardo Stone," sagot ni Manang Celia, "ang kapatid ni Roberto." Nang marinig ang pangalan ni Eduardo Stone, tila bumalik si Sarah sa bangungot ng kanyang nakaraan. Hindi niya malimutan ang mga masasakit na alaala ng kanyang pakikipaglaban sa pamilya Stone, ang kanyang paghihirap at ang kanyang takot. "Paano nangyari to, Manang? Paano siya namatay?" tanong ni Sarah. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Hindi pa malinaw ang lahat, ma'am," sagot ni Manang Celia. "Sabi ng mga pulis, nalunod daw siya, pero hindi pa nila alam kung aksidente ba ito o may foul play. Kailangan nating malaman ang katotohanan," sabi ni Sarah. "Hindi ako naniniwala na basta-basta na lamang siyang nalunod. Mayroong hindi tama dito." "Tama ka, Sarah," sabi ni Ricardo. "Tutulong ako sa iyo na malaman ang katotohanan." Sa mga sumunod na araw, nagtulungan si Sarah at Ricardo upang imbestigahan ang pagkamatay ni Eduardo Stone. Kinausap nila ang mga pulis, ang mga kaibigan at kapamilya ni Eduardo, at ang mga testigo na nakakita sa kanya bago siya namatay. Sa kanilang imbestigasyon, natuklasan nila na si Eduardo ay may malaking utang sa mga sugarol. Natuklasan din nila na siya ay nakipagtalo sa kanyang kapatid na si Roberto ilang araw bago siya namatay. Ngunit ang pinakanakakagulat nilang natuklasan ay ang si Eduardo ay mayroong lihim na relasyon kay Elena, ang dating asawa ni Roberto. "Hindi ako makapaniwala," sabi ni Sarah. "Paano nangyari to? Bakit hindi ko alam ito?" "Hindi ko rin alam, Sarah," sagot ni Ricardo. "Pero kailangan nating malaman kung ano ang kinalaman nito sa kanyang pagkamatay." Sa tulong ng isang pribadong investigador, natuklasan ni Sarah at Ricardo na si Eduardo
ay may hawak na isang liham na isinulat ni Elena bago siya namatay. Sa liham na ito, isiniwalat ni Elena na si Roberto ang pumapatay sa kanya at na si Eduardo ang tumutulong sa kanya na makatakas. Hindi ko maintindihan, sabi ni Sarah. Bakit niya itinatago ang liham na ito? Bakit hindi niya ito ibinigay sa mga pulis? Siguro natatakot siya kay Roberto, sagot ni Ricardo. Siguro alam niya na kung ibibigay niya ang liham na ito sa mga pulis, papatayin din siya ni Roberto. Pero bakit hindi niya sinabi sa akin ang tungkol dito? Tanong ni Sarah. Siguro ayaw kanyang idamay sa gulo, sagot ni Ricardo. Siguro gusto kanyang protektahan? Sa kanilang pag-iimbestiga, natuklasan din ni Sarah at Ricardo na si Eduardo ay may plano na ibunyag ang katotohanan tungkol kay Roberto sa mga pulis. Ngunit bago pa niya ito magawa, natagpuan na lamang siyang patay sa ilog. Kailangan nating ibigay ang liham na ito sa mga pulis, sabi ni Sarah. Kailangan nating siguraduhin na makakamit ni Eduardo ang hustisya na nararapat sa kanya. Ibinigay ni Sarah at Ricardo ang liham sa mga pulis. Dahil sa liham na ito, muling binuksan ang kaso ni Roberto at sinimulan ang isang bagong investigasyon. Sa huli, napatunayang si Roberto ang responsable sa pagkamatay ni Eduardo. Siya ay kinasuhan ng murder at sinentensyahan ng habambuhay na pagkabilanggo. Sa pagkamit ng hustisya para kay Eduardo, naramdaman ni Sarah na sa wakas ay malaya na siya mula sa kanyang nakaraan. Wala na siyang dapat ikatakot. Wala na siyang dapat pang itago. Ngayon, maaari na siyang magpatuloy sa kanyang buhay kasama si Ricardo at Toby, na alam na nakamit na niya ang hustisya para sa lahat ng kanyang minamahal. Matapos ang lahat ng nangyari, naging mas malapit pa kay Sarah at Ricardo. Alam na nila na ang kanilang pagmamahalan ay tunay at walang makakahadlang sa kanila. Isang gabi, habang naglalakad sila sa dalampasigan, biglang lumuhod si Ricardo sa harap ni Sarah. May hawak siyang isang maliit na kahon. Sarah, sabi ni Ricardo, alam kong marami kang pinagdaanan sa buhay mo, pero gusto kong malaman mo na nandito ako para sa'yo. Nandito ako para mahalin ka, protektahan ka, at alagaan ka. Gusto kong maging bahagi ng buhay mo at ng buhay ni Toby. Kaya Sarah, pakakasalan mo ba ako? Tumulo ang mga luha ni Sarah. Hindi niya sukat akalain na darating ang araw na ito. Hindi niya sukat akalain na makakahanap pa siya ng isang lalaking mamahalin at magmamahal sa kanya ng tunay. Oo, Ricardo, sabi ni Sarah, pakakasalan kita. Nilagay ni Ricardo ang singsing sa daliri ni Sarah at niyakap siya ng mahigpit. Sa sandaling iyon, alam ni Sarah na sa wakas ay natagpuan na niya ang kanyang tunay na kaligayahan. Sa mga sumunod na buwan, abala sina Sarah at Ricardo sa paghahanda para sa kanilang kasal. Gusto nilang maging simple at intimate lamang ang kanilang seremonya, kasama ang kanilang mga pamilya at malalapit na kaibigan. Nang dumating ang araw ng kanilang kasal, sobrang saya ni Sarah. Suot niya ang isang simpleng puting damit at may bulaklak sa kanyang buhok. Naglalakad siya patungo sa altar, kasama si Toby na humahawak sa kanyang kamay. Nang makita ni Sarah si Ricardo na naghihintay sa altar, hindi niya mapigilang mapaluha. Alam niya na si Ricardo ang lalaking para sa kanya, ang lalaking makakasama niya sa habang buhay. Matapos ang seremonya, nagdiwang sina Sarah at Ricardo kasama ang kanilang mga bisita. Kumain sila, sumayaw, at nagtawanan. Sa gabing iyon, naramdaman ni Sarah na kumpleto na ang kanyang buhay. Sa mga sumunod na taon, nabuhay sina Sarah at Ricardo ng masaya at mapayapa. Pinalaki nila si Toby at nagkaroon ng isa pang anak na babae. Patuloy nilang sinuportahan ang Bahay Pag-asa at tinulungan ang maraming kababaihan na nakaranas ng pang-aabuso at karahasan. Sa kanilang pagmamahalan, ipinakita nina Sarah at Ricardo sa mundo na kahit na gaano karami ang iyong pinagdaanan sa buhay, mayroon pa ring pag-asa para sa kaligayahan, mayroon pa ring pag-asa para sa pag-ibig,
mayroon pa ring pag-asa para sa isang bagong simula. Sa kabila ng kanilang kaligayahan, hindi may iwasan na dumating ang mga pagsubok sa buhay ni Sarah at Ricardo. Isang araw, natuklasan ni Toby na may sakit siyang leukemia. Nang marinig ang balita, gumuho ang mundo ni Sarah at Ricardo. Hindi nila alam kung paano nila haharapin ang ganitong pagsubok. Ang kanilang anak ay bata pa lamang at hindi nila kayang mawala siya. Kailangan nating gawin ang lahat ng ating makakaya para mailigtas si Toby. Sabi ni Sarah, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Tama ka, sagot ni Ricardo. Gagawin natin ang lahat, kahit ano pa ang mangyari. Sa mga sumunod na buwan, sina Sarah at Ricardo ay abala sa paghahanap ng mga doktor at espesyalista na maaring makatulong kay Toby. Naghahanap sila ng mga bagong treatment at mga therapy na maaring makapagpagaling sa kanyang sakit. Naglaan din sila ng maraming oras kay Toby. Pinapakita sa kanya kung gaano nila siya kamahal at kung gaano siya kahalaga sa kanila. Binabasa nila sa kanya ang kanyang mga paboritong kwento, nakikipaglaro sa kanya, at pinupuno ang kanyang araw ng pagmamahal at tawanan. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, naging mahirap ang kalagayan ni Toby. Dumarami ang kanyang sakit at lalong humihina ang kanyang katawan. Isang gabi, habang nagbabantay si Sarah kay Toby sa ospital, biglang nagising ang kanyang anak. Tiningnan siya ni Toby sa mata at sinabi, "Mami, natatakot ako." "Hindi ka dapat matakot, anak," sagot ni Sarah habang hinahaplos ang kanyang buhok. "Nandito ako para sa'yo. Hindi kita iiwan." "Pero Mami, baka mamatay ako," sabi ni Toby. "Hindi ka mamamatay, anak," sabi ni Sarah. "Lalabanan natin ang sakit na ito. Magiging malakas ka at gagaling ka." "Promise mo yan, Mami?" tanong ni Toby. "Promise ko yan," sagot ni Sarah habang hinahalikan siya sa noo. Sa mga sumunod na araw, patuloy na lumaban si Toby sa kanyang sakit. Nagpakita siya ng katapangan at lakas na humanga sa lahat. Ngunit sa huli, hindi na nakayanan ng kanyang katawan. Isang araw, habang hawak ni Sarah at Ricardo ang kanyang kamay, pumikit si Toby at tuluyang nawala. Ang pagkamatay ni Toby ay isang malaking dagok kina Sarah at Ricardo. Hindi nila alam kung paano nila malalampasan ang ganitong pagsubok. Ang kanilang anak ay wala na at wala nang makakapuno sa kanyang puwang sa kanilang mga pusotal. Ang pinakamalakas na tunog sa mundo ay hindi ang pagsabog ng bulkang Mayon, kundi ang katahimikan sa loob ng silid ng isang anak na wala na. Ang bawat hakbang ni Sarah papasok sa silid ni Toby ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang amoy ng shampoo ng bata ay nananatili pa rin sa paligid, isang masakit na paalala ng buhay na kinuha sa kanila ng napakaaga. Tiningnan niya ang paboritong laruan ni Toby na nakalapag pa rin sa ibabaw ng kama, isang maliit na robot na may mga gasgas dahil sa madalas na paglalaro. Inabot niya ito at sa sandaling dumampi ang plastik sa kanyang palad, muling bumuhos ang mga luhang akala niya ay tuyo na. "Anak, bakit kailangang ikaw?" bulong ni Sarah sa gitna ng kanyang pag-iisa. Ang kanyang boses ay tila isang estranghero sa kanyang sariling pandinig. Naupo siya sa gilid ng kama, ang kanyang balikat ay nayayanig sa bawat hikbi na pilit niyang ikinukubli. Sa loob ng maraming buwan, siya ang naging haligi ng lakas para kay Toby. Ngunit ngayong wala na ang bata, ang haliging iyon ay gumuho na rin. Pakiramdam niya ay ninakawan siya ng kinabukasan ng mga pangarap na binuo niya habang pinagmamasdan ang paglaki ng kanyang anak. Pumasok si Ricardo sa silid ng walang ingay. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay naupo siya sa tabi ni Sarah at dahan-dahang inakay ang asawa sa kanyang dibdib. Ang init ng katawan ni Ricardo ay tila isang silungan sa gitna ng malamig na unos ng pighati. Naramdaman ni Sarah ang pagpatak ng luha ni Ricardo sa kanyang buhok, isang tahimik na pag-amin na kahit ang pinakamalakas na lalaki ay nadudurog din sa harap ng kamatayan.
Sarah, kailangan nating magpatuloy. Hindi gusto ni Toby na makita tayong ganito. Mahinahong sabi ni Ricardo, bagaman ang kanyang sariling boses ay nanginginig din. Paano, Ricardo? Paano ako gigising araw-araw na alam kong wala na ang boses niya? Wala na ang mga yakap niya? Tanong ni Sarah. Ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa. Tumitig si Ricardo sa labas ng bintana, kung saan ang araw ay nagsisimulang lumubog, nagbibigay ng kulay kahel sa kalangitan. Gagawin natin siyang inspirasyon. Ang bawat batang matutulungan natin sa Bahay Pag-asa. Ang bawat ngiti na maibabalik natin, doon mabubuhay ang alaala ni Toby. He is not gone, Sarah. He is in every good deed we do. Isang munting liwanag ang sumilay sa isipan ni Sarah. Naalala niya ang mga huling salita ni Toby, ang kagustuhan nitong tulungan ng ibang mga bata. Sa gitna ng kanyang matinding sakit, napagtanto niya na may misyon pa siyang kailangang tapusin. Ang kanyang pagiging ina ay hindi natatapos sa pagkawala ng kanyang anak. Sa halip, ito ay magiging mas malawak pa upang yakapin ang lahat ng mga batang nangangailangan. Tumayo si Sarah, pinahid ang kanyang mga luha at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Ricardo. Sa sandaling iyon, ang kanilang pighati ay naging isang banal na sumpaan. Hindi nila hahayaang mawala ang sakripisyo ni Toby sa wala. Gayunpaman, sa gitna ng kanilang pagdadalamhati, isang hindi inaasahang sulat ang dumating sa kanilang pintuan kinaumagahan. Isang sulat na galing sa isang tao mula sa madilim na nakaraan ni Roberto na nagsasabing meron pa itong huling lihim na hindi na isiwalat. Isang lihim na maaaring magpabago sa lahat ng alam ni Sarah tungkol sa kanyang sariling pagkatao. Hindi ka aksidenteng napili ni Roberto, Sarah. Pinlano niya ang lahat bago ka pa man isilang. Ikaw ang kanyang pinakamalaking tagumpay at ang kanyang pinakamasakit na paghihiganti. Ang mga salitang yon sa sulat ay tila mga linta na sumisipsip sa natitirang lakas ni Sarah. Nakaupo siya sa sahig ng silid ni Toby, ang huling hantungan ng kanyang kapayapaan habang hawak ang lumang papel na may tatak ng isang legal firm na matagal nang sarado. Ang sulat ay galing kay Attorney Salazar, ang dating kanang kamay ng ama ni Roberto, na ngayon ay nasa banig na ng karamdaman at nagnanais na linisin ang kanyang konsensya. Nanginginig ang mga daliri ni Sarah. Tiningnan niya ang larawang nakuha niya noon sa ilalim ng sahig ng library, ang larawan kung saan nakatayo si Roberto sa tabi ng isang bangkay. Sa unang pagkakataon, tinitigan niyang maigi ang mukha ng lalaking biktima. Ang hugis ng ilong nito, ang kurba ng mga mata, at ang tila pamilyar na nunal sa malapit sa tainga. Isang masakit na pagsisid sa kanyang alaala ang naganap. Nakita niya ang isang malabong imahe ng isang lalaking nagkakarga sa kanya noong siya ay 3 taong gulang pa lamang bago siya napunta sa ampunan matapos ang isang aksidente na pumatay sa kanyang mga magulang. Ang lalaki sa larawan ay hindi lamang kalaban ni Roberto sa politika. Ang lalaking iyon ay ang kanyang tunay na ama. Diyos ko! Ang tanging naisambit ni Sarah bago niya naramdaman ang pagbaligtad ng kanyang sikmura. Ang lahat ng hirap na dinanas niya sa kamay ni Roberto, ang pagpapakasal nito sa kanya, ang pagtrato sa kanya bilang isang alipin sa loob ng mansyon, ang lahat ng iyon ay hindi dahil sa pag-ibig o kahit pagkagusto. Pinakasalan siya ni Roberto upang masiguro na ang nag-iisang tagapagmana ng kanyang kaaway ay nasa ilalim ng kanyang talampakan. Isang buhay na tropeyo ng kanyang pagkapanalo. Pumasok si Ricardo sa silid, bit-bit ang isang baso ng tubig, ngunit agad itong napatigil nang makita ang hitsura ni Sarah. Ang baso ay dahan-dahang nailapag sa mesa, ang tunog ng pagdaiti ng salamin sa kahoy ay tila isang malakas na babala sa gitna ng katahimikan. Sarah, what happened? Bakit ganyan ang hitsura mo? Tanong ni Ricardo, habang mabilis na lumalapit at lumuluhod sa harap niya. Inabot ni Sarah ang sulat kay Ricardo nang walang imik.
Habang binabasa ng asawa ang bawat salita, naramdaman ni Sarah ang pagguho ng huling kuta ng kanyang pagkatao. Ang bawat halik ni Roberto noon, ang bawat haplos, ay tila naging malapot na putik na dumidikit sa kanyang balat. Ginamit siya ni Roberto upang lasapin ang tamis ng paghihiganti laban sa isang patay na tao. "This is sick. Napakasama nilang tao," bulong ni Ricardo. Ang kanyang panga ay nagngangalit sa galit. "They stole your life, Sarah. From the moment your father was killed, they orchestrated everything. Ang pagpapadala sa iyo sa ampunan, ang pagkikita niyo ni Roberto sa university. Lahat iyon ay script." Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Sarah. Kaya pala ganun na lang ang galit ni Doña Aurora sa akin. Hindi dahil mahirap ako, kundi dahil nakikita niya sa mukha ko ang taong pinatay nila. I was a reminder of their crime, and they enjoyed crushing me every single day. Sa sandaling ito ay ang pag-alala sa isang maliit na kwintas na suot niya noong bata pa siya. Isang kwintas na kinuha ni Doña Aurora sa kanya noong unang araw niya sa mansyon at sinabing basura lamang ito. Ngayon niya naintindihan, ang kwintas na yon ang may nakaukit na pangalan ng kanyang tunay na pamilya. Tumayo si Sarah. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang malamig at matalim na determinasyon. Ang pighati sa pagkawala ni Toby ay naging gatong sa isang nagbabagang apoy ng paghahanap ng huling hustisya. Hindi sapat na nasa loob ng kulungan si Roberto. Kailangang mabura ang buong pundasyon ng kasinungalingan ng mga Stone. "Ricardo, kailangan nating puntahan si Doña Aurora," sabi ni Sarah. Ang kanyang boses ay tila bakal. "Ngayon na?" "Gabi na, Sarah," pag-alala ni Ricardo. "Ngayon." Habang may lakas pa akong harapin ang demonyong nagnakaw ng aking pagkabata. I will not let Toby's memory be associated with their dirty blood. I need to take back what is mine. Habang paalis sila ng mansyon, ang tunog ng gulong ng sasakyan sa graba ay tila isang hudyat ng digmaan. Ngunit bago pa sila makalabas ng gate, isang itim na sasakyan ang humarang sa kanilang daan. Bumukas ang pinto nito at lumabas ang isang taong hindi nila inaasahang makikita pa, ang abogado ni Doña Aurora. Dala ang isang dokumentong may selyo ng korte. "Hindi mo ba naisip kung bakit ka namin pinatira sa ilalim ng aming bubong? You were just a stray dog we kept to amuse us, Sarah. Isang asong gala na pinakain, binihisan at pinatulog sa malambot na kama bago namin unti-unting lasunin ang iyong kaluluwa." Ang boses ni Doña Aurora ay galing sa likod ng makapal na salamin ng bintana ng kanyang mansyon. Ngunit tila ito ay isang bulong ng demonyo sa mismong tainga ni Sarah. Nakatayo si Sarah sa tapat ng gate sa ilalim ng nagbabadyang ulan habang ang abogado ng pamilya Stone ay nakaharang sa kanyang daan. Hawak ang isang utos ng korte na nagpapatigil sa lahat ng operasyon ng Bahay Pag-asa. Humigpit ang hawak ni Sarah sa maliit na kwintas na ibinigay sa kanya ni Mana ng Celia bago sila umalis. Ang kwintas na ninakaw ni Aurora, 20 taon na ang nakalilipas. Ramdam niya ang bawat ukit ng ginto sa kanyang palad, isang sakit na nagpapaalala sa kanya na ang dugong nananalaytay sa kanyang mga ugat ay hindi galing sa isang biktima, kundi sa isang taong pinagtaksila ng mga taong itinuring niyang kaibigan. Hindi sumigaw si Sarah. Ang kanyang galit ay hindi na isang naglalagablab na apoy, kundi isang malamig na yelo na bumabalot sa kanyang puso. Tiningnan niya ang abogado, isang lalaking matagal nang nagpapalamon sa dumi ng pamilya, Stone, at dahan-dahang lumakad pasulong. Hindi siya natinag kahit itinapat sa kanya ang mga dokumento. "Alisin mo ang mga papel na yan sa harap ko, Attorney Rivera," malamig na sabi ni Sarah. Ang bawat salita ay may bigat ng 2 dekada ng pagtitiis. Ang lupang kinatatayuan ng mansyong ito, ang bawat sentimong ginamit ni Roberto sa politika, at ang bawat piraso ng alahas na suot ng matandang iyan sa loob
Lahat ng yan ay pag-aari ng aking ama, si David Jenkins. You didn't just kill him. You stole his legacy to build your kingdom of lies. Napatigil ang abogado. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay nang makita ang determinasyon sa mga mata ni Sarah. Sa loob ng mansyon, nakita ni Sarah ang bahagyang panginginig ng mga kamay ni Doña Aurora habang hawak ang kanyang baston. Ang reyna ng panlilinlang ay nagsisimula nang makaramdam ng takot. Pilit na binuksan ni Sarah ang gate. Ang tunog ng nagkiskis ang bakal ay tila isang hudyat ng katapusan. Sa bawat hakbang niya patungo sa pintuan ng mansyon, nararamdaman niya ang presensya ni Toby sa kanyang tabi, na tila ba ang kanyang anak ang nagtutulak sa kanya upang tapusin ang laban na ito. Lalabas ka dito, Aurora, o ako ang papasok para kaladkarin ka palabas sa bahay na ninakaw niyo. Sigaw ni Sarah. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bakuran. Nilunod ang tunog ng unang patak ng ulan. Bumukas ang malaking pintuan. Lumabas si Doña Aurora. Suot ang kanyang mapagmataas na anyo, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na makatingin ng diretso. Wala kang mapapatunayan, Sarah. Patay na ang lahat ng testigo. You are just a delusional woman who lost her child and now her mind. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Sarah. Inilabas niya ang huling piraso ng ebidensya mula sa kanyang bag. Isang sulat kamay na kasunduan na natagpuan niya sa loob ng susing binuksan niya sa bakal na kahon. Isang dokumento na hindi nakita ni Roberto. Isa itong pag-amin ng ama ni Roberto tungkol sa tunay na pinagmulan ng kanilang yaman bago ito namatay. Ang akala niyo ay malinis niyo nang nabura ang lahat, di ba? Bulong ni Sarah habang papalapit sa matanda. Pero ang katotohanan ay parang tubig. Laging makakahanap ng butas para lumabas. Today, the Stone family ends. Hindi dahil sa galit ko, kundi dahil sa sarili ninyong kasakiman. Isang malakas na kulog ang bumasag sa katahimikan. Sa gitna ng dilim, nakita ni Sarah ang mga sasakyan ng mga awtoridad na papasok sa bakuran. Hindi lamang ang mga pulis, kundi mga kinatawan mula sa gobyerno na may hawak na warrant para sa pagkumpiska ng lahat ng ari-arian ng pamilya Stone dahil sa mga nakatagong ebidensya ng malawakang nakaw na yaman. Napaluhod si Doña Aurora sa semento. Ang kanyang marangyang suot ay nagsisimulang mabasa ng ulan. Tila ba unti-unting hinuhugasan ang kanyang mapagkunwaring dignidad. Tiningnan siya ni Sarah mula sa itaas. Walang galit, walang tuwa. Tanging isang malalim na pagod at ang pangako ng kapayapaan ang naroon. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang boses ang narinig ni Sarah mula sa kanyang likuran. Isang boses na hindi dapat naroon. Mami, napatigil ang tibok ng puso ni Sarah. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang hininga ay tila naging yelo sa kanyang lalamunan. Doon, sa ilalim ng puno ng mangga, ay may isang maliit na anino na nakatayo. Tila ba hinihintay siyang tawagin. Ang liwanag ng bukang liwayway ay dahan-dahang gumagapang sa dalampasigan. Hinahalikan ang bawat butil ng buhangin na tila ba humihingi ng paumanhin sa dilim ng nagdaang gabi. Sa tapat ng isang maliit na puting bahay na nakaharap sa dagat, nakatayo si Sarah habang hinihinga ang sariwang amoy ng alat at pag-asa. Wala na ang maingay na syudad, wala na ang malamig na pader ng mansyon sa Forbes Park, at wala na rin ang bigat na dinala niya sa loob ng maraming taon. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng mga Stone. Si Roberto ay nabubulok na ngayon sa loob ng selda, nag-iisa sa kanyang kasakiman, habang si Doña Aurora ay namumuhay sa isang maliit na apartment sa probinsya, nililimot ng mundong dati niyang minata. Ang lahat ng yaman na kinuha nila mula sa ama ni Sarah ay naibalik sa kanya, ngunit hindi niya ito itinago para sa sarili. Ang bawat sentimo ay naging pundasyon ng isang mas malaking bahay pag-asa na ngayon ay nagbibigay ng kalinga sa daan-daang kababaihan at ulilang bata. Naramdaman ni Sarah ang isang mainit na haplos sa kanyang balikat. Si Ricardo yon. Dala ang isang tasa ng kape.
Ang lalim ng iniisip mo. Mahal, bulong ni Ricardo bago itinaon ang kanyang ulo sa balikat ni Sarah. Iniisip ko lang kung paano nagbago ang lahat. Sagot ni Sarah. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng katiwasayan. Noong narinig ko ang boses ni Toby sa ulan noong gabing iyon, akala ko ay mababaliw na ako. Pero naintindihan ko na rin sa wakas. Hindi niya ako tinatawag para bumalik sa pighati. Tinatawag niya ako para magpaalam ng may kapayapaan. Tiningnan ni Sarah ang isang munting hardin sa gilid ng kanilang bahay. Doon, may mga tanim na dilaw na bulaklak, ang paborito ni Toby. Sa gitna ng mga ito ay may isang estatwa ng isang bata na may hawak na kalapati. Hindi na siya umiiyak tuwing nakikita ito. Ang bawat talulot na bumubuka ay tila isang nangiti mula sa kanyang anak na nagsasabing, "Mommy, ayos na ako. Maging masaya ka na." Hindi pinatawad ni Sarah ang mga krimen ng pamilya Stone dahil ang hustisya ay hindi kailanman dapat ikompromiso. Ngunit pinatawad niya ang kanyang sarili. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa hindi pag-alam sa katotohanan ng mas maaga at sa bawat gabing sinisi niya ang kanyang puso sa pagkakamali ni Roberto. Ang pagpapatawad na ito ang tunay na nagtanggal ng mga kadena sa kanyang kaluluwa. Oo, ang kapayapaan ni Sarah ay hindi nanggaling sa dami ng pera o sa pagbagsak ng kanyang mga kaaway. Nahanap niya ito sa bawat babaeng natutulungan niyang makatayo muli, sa bawat batang nabibigyan niya ng pagkakataong mangarap, at sa piling ni Ricardo, isang lalaking minahal siya, hindi bilang isang tropeyo, kundi bilang isang buong pagkatao. Ang buhay ay maaaring maging malupit, at ang mga taong dapat sana ay nagmamahal sa atin ay maaari tayong traijurin sa pinakamasakit na paraan. Ngunit ang ating nakaraan, kahit gaano pa ito kadilim, ay hindi kailanman magtatakda ng ating kinabukasan. Ang pag-ibig ng isang ina ay may kapangyarihang bumuo muli ng isang mundong nawasak. At ang katotohanan, kahit gaano pa katagal itago, ay laging sisikat na parang araw upang magbigay ng bagong simula.